Hindi pa. Ano ba ang topic kasi dati? Topic dati po. Balita. 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 Nakakamiss si ano na? Si Mike na. Oh, Mike! Miss ka na, men. Yung kadugtong po ng topic dati na balita. Dalawa po kasi yung siyempre iba-iba po yung pagdating sa balita. So yung una po, pagdating sa akin po is yung ano kasi yan. Yung pumunta yung isa kong kaibigan. No? Tapos nagkwentuhan kami dito, then pagkatapos nagkwentuhan pa kami sa harapan. Tapos meron ako narinig na parang hindi tama. Okay lang sana kung totoo. Pero sana mali yung naintindihan ko dun sa narinig ko. Sana ako na lang may pagkakamali dun sa narinig. Pero may naintindihan po kasi ako dun sa narinig ko na mali. Ang pinaka-fix po dun sa narinig ko, kung tama nga ba na yung narinig ko, pwede pong fix doon is kung gusto po, kung ganun po ka-importante sa'yo yun, yung pagkaintindi mong yun, pa-drug test mo ko. Kung mas maganda po, kahit minuto, walang problema. Yun po yung fix na nakita ko. Para makasigurado siya na yung mga duda niya na porket ganyan yung kumbaga yung nasasaksiyan niya na mayroong kaugnay sa yung epekto sa iba sa kanya. Sige, no worries po. Kung sino man narinig kong yun. Banda doon banda sa kaliwa. Ako na lang, since ako yung pinag-uusapan doon, na, possible nag-ano si ako. Ako yung pa-drug test nyo. Huwag mo nang isali sarili mo. Huwag na po ikaw, hindi kita idadamay doon sa duda mo na mali. Na po. Okay lang sana kung tama. Walang problema yan kung tama. Kung tama yung kanyang duda. Pero mali po yung duda mo. So, medyo bawas-bawasan mo po yung pagkaganyan. Porkit pagkaintindi mo po is tignan mo kanya siya magsalita. Tignan mo yung bibig niya. Tignan mo yung mata niya. Nagkano yan. Daig mo pa po ang doktor no? Para maintindihan mo po na mali yung nakita mo na akala mo nakakita ka ng sakit sa akin, which is okay sana kung totoo tapos tulungan mo ko, ma-fix natin. Pero hindi na po ako nagganon. Hindi po na po ako nagaganon. Mahal ko pamilya ko. Mahal ko mga kapwa ko. Alam ko meron ako maitutulong sa mga kapwa ko. Kaya kailangan kong alagaan ang sarili ko. At kahit pa paano meron na akong nakuha, kahit nakakonti lang akong ganun noon, kahit pa paano meron na akong nakuha doon sa tinatawag niyong nakakatalino. Sabi kasi ng talino, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, huwag mong ipahamak ang sarili mo. Tignan mo yung bukas mo.
pwede kang mahirapan dyan. And then, kung galing ka na sa kulungan, ihag mo bagong ikaw na hindi na naggaganon. Diba? Yan yung naging dahilan kung bakit ka nakulong, diba? Sa mga nakulong na dahil sa drugs. Opo. Yun po yung payo ko. Maghanap kayo ng iba-ibang nasasarapan kayo, nasisiyahan kayo, nang hindi nyo ipagpahamak maging future, maging bukas. Marami po. Una yan, makikita mo sa pamilya. Di ba, hanapin mo kasi. Minsan tayo yung may pagkukulang kung bakit hindi masaya sa pamilya. Minsan, nagkakamali yung kapwa nang dahil din sa pagkakamali natin. Kaya, ako, ang pagkakulong ko nun, okay sa akin yun. Totoo kasi. Bakit? At least, napagdusahan ko na yung mali kong ginawa. And then, mas lalo kong namahal ang mga kapwa ko. Ang dami kong naintindihan doon sa kulungan. Sinatawag niyong kriminal. Namahal ko lalo mga kapwa ko. Naawa ako lalo sa mga kapwa ko. Biktima lang ng henerasyon ang mga kapwang nanakit. Yan po ang judgment ko sa mga kapwa ko, na yung iba nakapatay pa, yung iba ng rape, hindi ng drugs ang meron doon, ang merong kaso doon eh. Mahal ko pa rin sila, gusto ko pa rin silang maligtas, pero para sa akin ang kaligtasan ay ang pagmamahal sa mga kapwa. Huwag mo nang isalin pangalan ng Diyos. Kasi tuwing sinasalin yung pangalan ng Diyos, pagmamahal sa simbahan nyo, pagmamahal sa paniniwala nyo, pagmamahal sa relihiyon nyo, ang turo ninyo. Nawawalan ng pagmamahal sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa, walang kondisyon. Ano man kanyang ginawa, ano man kanyang gagawin, mahal mo pa rin siya. Walang kondisyon. Kaya pag sinasali yung pangalan ng Diyos, lagi kayong may kondisyon. Dapat dito ka sa simbahan namin, dito ka sa reliyon namin. Kamo. Hindi nyo kayang dalhin ng pangalan ng Diyos. Nakakalungkot po. Merong nag-ano sa akin na nagsesend ng bersikulo, mga bersikulo, halos araw-araw. Nakakalungkot. Nung naintindihan ko, ay, ang hirap. Kung alam nyo lang, gusto ko sunugin ng mga binabasa nyong yan. Dahil dyan, nakaaway-away kayo. Nagmamatas kayo sa kapwa. Bakit? Intindihin nyo maigi ang bawat binabasa nyo. Nilalapit kayo sa Diyos ninyo. Pero nalalayo sa kapwa. Lagi sinasabi, yung mga mali ng kapwa. Ang sinasabing fix, huwag kang magganyan, huwag kang magganyan, huwag kang magganyan. Walang kwentang fix. Walang kakwenta-kwentang fix. Ang binabasa nyo. Laging tinuturo papunta sa pagmamahal sa Diyos. Which is din nyo naman naintindihan talaga kung paano mahalin ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Ginagawa nyo, linalagyan nyo ng number, sinasali nyo sa number ang Diyos. Kaya natural, kapag ang kapwa mo ay sa pagkaintindi mong hindi niya dapat ginagawa yan, mali yan, kasalanan yan kamo. Nagmamataas kayo ng Diyos nyo.
Tapos, sinasabi pa, paminsan-minsan sa impyerno, ang ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan ang judgment nyo. Kayo ng Diyos nyo. Sa mga kapwa nagkakamali, ang lagi nyo sinasabing fix, doon kayo sa paniniwala nyo. Dinadala mo nga ba sa Diyos ang kapwa mo? Tama ka, dinadala mo. Pero ang Diyos mo ay ang relihiyon mo. Paniniwala mo. Ang Diyos mo. Oo, ang relihiyon mo ang Diyos mo. Kasi kung iisa lang ang Diyos ninyo, hindi kayo magkaaway-away. Magkakasundo kayo lalo. Pag-uusapan nyo kung ano nga ba talaga tama at mali. Magtutulungan kayong mag-research sa tinatawag nyong Biblia. Hindi. Nagkaaway-away kayo na dahil dyan. So, ang ibig sabihin, ang Diyos nyo ay ang paniniwala nyo. Ang relihiyon nyo ang Diyos nyo. Hindi ang tunay na Diyos. Dahil kung pare-parehas kayong ang tunay na Diyos, ang Diyos ninyo, magkakasundo kayo lalo. Hindi yung pinipili ninyo na mag-away kayo. Na kayo na nauto. Nung nauto, nag-create ng paniniwala niyo yan. Sino nag-create ng relihiyon mo? Ang generasyon ngayon, utuan. Si kagaling mang uto, si kagaling magpauto. May tao pa rin. Ang pangit ng tono ko. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po kung parehas po tayo na merong pangit na tono at kitang-kita po natin na meron tayong hindi pagkakaintindihan. Di po ba? So, hindi na nagkakaintindihan yung pagkaintindi natin, huwag na tayo away. Kung nagpapatuloy ka sa script mo, desisyon mo po yan. Ako, gusto ko lang pumaliw-nawan ka. Doon sa pagkabulag mo, nasabi ng paniniwala mo, ay liwanag. Nasaan na ito? Ayan, yung binabasa po ninyo, dinadala kayo sa Diyos ninyo. Which is, kung isa-summarize natin, dinadala kayo sa relihiyon ninyo, paniniwala ninyo. And then, kung babasahin pa, ang mga bersikulo ninyo, laging sinasabi yung pagkakamali ng kapwa. Wala namang fix na sinasabi, kundi ay huwag kang magganyan, huwag kang magganyan. Para silang mga magulang na hindi naman ine-explain kung bakit ganyan, and then anong pwedeng fix para hindi na magganyan. Para kang yung henerasyon kasi mga magulang halos ganyan. Kaya lang wala po tayo sa pelikula. Tinignan ko yung mga bawat nasasaksihan ko, inintindi ko. Mahirap akong umintindi, pero wala akong sinabing wala akong naiintindihan. So, ang naiintindihan ko, kailangan mag-explain na mag-explain sa mga minamahal sa buhay. Ako, gusto kong maligtas mga kapwa ko. Inuulit ko, gusto kong maligtas sa mga kapwa ko. Pero kayo ang may desisyon. Hindi ko kayong mga puppet. Ang tunay na kaligtasan ay pagmamahal sa mga kapwa. Ganon ang pagmamahal sa Diyos. Hindi sinasalim pangalan ng Diyos sa number. Nasabi mo, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos. Ako, para sa akin, ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa mga kapwa. Ikaw, ang pagmamahal sa Diyos mo, linalagay mo yung pagmamahal din sa kapwa ka mo. Pero may kondisyon. Kala mo po ba, Panginoon mo ang Diyos mo?
sinusunod, Lord. Paano po ang pagmamahal na sinasabi mong Diyos? Ano ang katibayan dun sa sinasabi mong unconditional? Gayong linalagay mo palagi yung kondisyon mo sa kapwa mo na sinasabi mong mahal mo. Dito ka sa paniniwala ko kamo. Gusto mong gawing puppet ng kapwa mo. Laging may kondisyon. Ikaw lagi perfecto. Kala ko ba ang Diyos mo ang perfecto? Tama ka po. Ang Diyos mo yung sarili mo. Paniniwala. Gusto mo nga gawin puppet ng mga kapwa mo, di ba? Dapat dito ka sa religion namin. Kung hindi, di ka ligtas. Kung hindi, mali ang mga pagkaintindi mo ka mo. Di po ba? Kung hindi naman po, sana all. mas mahal ko kayo mga kapwa ko kaysa sa material na bagay. Ang Bibliang sinatawag nyo, malakas sa loob kong tatawagin ko yan ng material na bagay din. Hindi ko binabastos kayong mga kapwa ko. Kasi binabastos nyo ang word na Biblia eh. Kaya ngayon, gusto kong maintindihan niyo. Ano nga ba ang tunay na Biblia? Ano nga ba ang tunay na lengguwahe ng Biblia? Ang mga binabasa niyo, ang tawag diyan chismis, hindi Biblia. Iba-ibang lengguwahe, iba-ibang version. Iba-ibang pagkaintindi. Sila-sila nag-aaway. Ang mga binabasa niyo, sila-sila nag-aaway. Chismis. Mas mahal ko kayo mga kapwa ko. Di baling sumpain ko ang mga material na bagay na binabasa nyo, chismis. Nang dahil dyan, nag-aaway kayo, nagmamatas kayo sa kapwa. Malapit na yata. World War III. Ako mag-flip ng pandila na para flip Lord John Brining. Pagluluto. Sa pagluluto, ako ginagawa ko. Ikaw po, ewan ko kung paano pagluluto mo. At since may bukas pa, sana mabuksan yung pagkaintindi mo kung ano nga ba talaga ang tama at mali. Sa pagluluto ko, yung pantikim ko, 1 kutsara. Bawa, ito yung sandok. Dito yung kutsara. Lalagyan ko ganyan. Yung kote. Hindi mismong sa sandok. Yan ang tandaan ng paggalang sa kakain. Yan, kung pinipilit mo pa rin yan sa'yo na yung sandok yung ginagamit mo sa pantikim mo, desisyon mo po yan. Ano pa? Pag-abot na matulis na bagay. Pabaligtad. Halimbawa, itong mouse ko. Mouse ko to, no? Apo, serious. Ito yung telos niya, no? Ito yung telos niya. Dapat pa ganyan. Yung ano, nasaan yung ano? Halimbawa, yung gunting, pabaligtad. Yan yung, teka. Yung narender kong isa, pre. Pre. Hello, di kaya magloko to, pre. Yung record sa audio ko. Yan. Anong kasi po, anong tawag dito? Iba kasi rin tunog nito. Pag malayo kasi yung mouse, ang pangit ng... Ay, mouse! Yan, ano. Ang tawag dyan, cellphone.
pangit ng tono. Tunog. Nasaan na ba ako? Yung masersong pag-aaral. Yun dati yata, yun. Tapos meron pa, no? Kasi, di ba, katuglong na ito. Katuglong na ito, pre, yung balita, di ba? So, part 2, balita ito, di ba? So, bago nakulong siya ako, tapos maging sa kulungan, tapos maging hanggang ngayon, yung mga balita. Pagdating sa akin, patunayan nyo. Kasi, yung isang balita kanina pagdating sa akin isang lang dun ewan ko, mag-asawa o sila lang narinig na intindihan kong nung nag-uusap kami ni pare ko dun sa harapan. So, doon, ang fix, patrol test niyo pa ako. Malakas loob ko. Mahal ko pamilya ko. Tsaka, hindi ako ganun, sorry. Pero hindi ako ganun kamangmang na magaganon pa ulit. Sorry, no. Kung, tsaka pa yung may tatamaan. Wala po ko sinabing mangmang yung, kabaligtaran ko na nagganon pa ulit. Ay, ibig ko sabihin po, ang pangit kasi, no? Basta, mahal ko pamilya ko. And then, yung pagmamahal kasi dapat may pagkilos yan. Hindi yung salita lang. Pinag-uusapan pala, no? Chismis na bago na kulong siya ko, tapos maging sa kulungan, tapos hanggang ngayon, dito sa labas, may 3 years na ako sa labas. So, yung mga chismis, patunayan nyo. Patunayan nyo. At tinuulit ko po, marami akong pagkakamaling nagawa. At marami pa akong hindi alam at naiintindihan. Ako kasi, maging sarili ko, sinasali ko sa judgment ko. Walang excuses. Saka hindi ako nag-create ng sinasabing simula at wakas na Hindi ko kinreate po yun. Hindi galing sa isip ang mga sinalita ni ako sa pag-describe sa simula hanggang wakas. Hindi po galing sa isip yun. Kaya hindi ko po kinreate yun. No? Ang mga relihiyon, sila nag-create. No? Mga paniniwala, sila ang nag-create. Yan galing sa isip, di talaga sila. No? Na rason, dahilan. Nakasulat daw sa Biblia, ganyan. Meron daw proof, ganyan. Bahala sila, anuman dahilan nila. Anuman proof nila. Pero galing pa rin sa isip nila yan. Kinreate nila. Yung nasasaksiyan, bahala kayo. Kinreate nyo yan. Pagkaintindi ngayon, sabihin nyo, totoong nag-exist si Ebatadan. Sabi naman ng bibig ko, hindi. Kasi nabasa nyo yan sa tinatawag nyo Biblia. Ngayon, nandun kayo sa malaking porsyentong paniniwala. So, yun yung pinaniwalaan nyo, karamihan sa inyo. Ngayon ako, hindi po ako uto-uto. Sa lahat. Ibig ko sabihin sa lahat. Hindi naman lahat ng mag-reflect kayo sa akin. Ibig ko sabihin, halimbawa, galit ka, magalit din ako, madalang, ganun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, sasalamin ka sa akin. Sasalamin ako sa iyo. No? So, hindi sa lahat ng bagay, utu-utu ako sa inyo. No po? So, lalo na importante yon. Importante ang Biblia. Ngayon,
gusto ko maintindihan nyo ang importansya ng Biblia. Gusto ko munang i-debunk yung mga sinasabi nyo na pagmamahal yan. Kasi ang nasasaksihan natin hindi man. So gusto ko masaksihan ko. Na ang turo nga sa inyo ng Diyos nyo ay pagmamahal. Hindi. Ang turo ng Diyos nyo ata sa inyo, mahalin nyo siya. Mga kapwa, nakakalimutan nyo. Kaya halos sa mga binabasa nyo. Tinuturuan kayo mahalin nyo ang Diyos kuno. Pero nawawalan ng pagmamahal sa mga kapwa. Lagi sinasabi ang mga pagkakamali ng kapwa. Puro na lang tama ng Diyos, tama ng Diyos. Puro na lang mali ng kapwa, mali ng kapwa. Ang sinasabi ng mga binabasa nyong chismis na yan. Lumabas na naman sarili kong demonyo. Patawad po sa mga taliwas man ng pagkaintindi sa mga sinabi ko. Mahal ko po kayo mga kapwa ko. Patawad po, mapakialam ako. May pakialam po kasi ako sa inyo. Mahal ko po kayo mga kapwa ko. Pero huwag niyo akong pilitin na mahalin ko ang pagkakamali. Habang dumadami ang naintindihan ko sa mga pagkakamali, dati ini-ignore ko lang. Gusto ko lang maging masaya, sumarap pagkaramdam. Ngayong naintindihan ko habang tumatagal. Pati mga nagsasabing malapit daw sa Diyos, sabi ko nakitang mali. Ilang minuto lang pa rin. Ayaw ko nang. Pag pinag-uusapan po ang pagkakamali, para makahanap po tayo ng fix, para magmahalan tayo lalo. Hindi natin pinag-uusapan ng pagkakamali para kamuhian ng kapwa. Hindi natin pinag-uusapan ng pagkakamali para tayo mag-away. Please, labanan niyo pong karunungan niyo. Piliin natin magmahalan. Mahalin natin mga kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay walang kondisyon. Ano man ang kanyang pagkakamali, mahal pa rin ang kapwa. Huwag mong ituring na ang pagkakamali ay ang kapwa. Ganyan kasi turo na binabasa mo sa iyo. Habang lumalawak ang pagkaintindi mong sinasabi, ang mga binabasa mo sa binabasa mong yan, lalo kang namumuhi sa kapwa at minamahal mo lang paniniwala mo. Yes, tawag mo pala Diyos. Tinuturuan ka lumapit doon. Linalayo ka naman sa mga kapwa. Lagi sinasabi pagkakamali ng kapwa. Lagi sinasabi ang tama ng Diyos mo. Wala naman sinasabing fix. Ang fix na sinasabi lang is gawin mong puppet ang kapwa mo. Ayaw ko na. Ayaw ko na sa'yo. No choice ako. Sige po, next time na lang po. Ang kalaban po natin ang karunungan, hindi mga kapwa-tao. Please, mahalin po natin mga kapwa natin. Maitaas natin ang mga kapwa natin. Huwag ang karunungan. Tayo ang gumamit sa karunungan, please. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.